Meron tayong iba't ibang kwento ng buhay pag-ibig. May mga maswerte at maaga nilang natatagpuan ng pagmamahal na pinapangarap ng iba. May ilan namang nagmamahal pero nasa maling tao pa. At meron din namang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaranas ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay napakahiwaga. Hindi mo masasabi kung sino nga ba ang para sa'yo. Minsan, kasama mo na pala o nakabunggo mo na sa daan. May mga panahon na ang mortal mo palang kaaway ang destiny mo. Pero sa huli lahat ay nakakaramdam ng saya dahil sa tinatawag na pagmamahal. Ngayon ay tunghayan po natin ang kwento ng pag-ibig ng isang dalaga na binayaran ng isang ama para pagsilbihan at paligayahin ang kanyang anak. Pero paano kaya kung may panganib pala itong daladala? Pag-ibig pa rin kaya mangingibabaw sa huli? Pero bago tayo magpatuloy, paki-like, subscribe and share po sana ng ating video para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating storya na may aral at inspirasyon kayong makukuha. May mga nagsasabing isang successful multi-billionaire si Alexander Hilson. Pero para sa iba, hindi lang ito bilyonaryo. Kung tutuusin, may hahalin tulad na ito sa isang hari dahil sa yaman at kapangyarihan na mayroon ito. Sa loob ng 63 taon, maraming naging accomplishments si Alexander Hilson. Nagmula siya sa isang ordinaryong pamilya, ngunit sa pamamagitan ng sariling sikap at kakaibang business sense, ay nagawa niya ang isang malaking international corporation, ang maliit na tindahan ng pamilya nila. Bukod sa mga branches nila sa may 10 states ng Amerika, ay mayroon din silang pagmamay-ari ng mga kumpanya sa Japan, Brazil, Europe, at pinaka-latest ay sa Australia. Ngunit ang tagumpay na ito ni Hilson ay may mabigat na kapalit. Kahit kailan ay hindi naging maganda ang personal niyang buhay. 4 na beses na siyang nag-asawa at 4 na beses na rin siyang nakipagdiborsyo. 15 ang naging anak niya. Wala ni isa sa mga ito ang naging malapit sa kanya. Meron pang ang 2 o 3 na labis siyang kinamumuhian. At araw-araw pa yatang pinapanalangin ang kanyang maagang pagkawala. Hindi kataka-taka iyon dahil kahit kailan ay hindi siya naging ama sa kanila. Lagi ay nakatuon ang kanyang atensyon sa pagpapaunlad sa kanilang negosyo. Magaling siya sa business, ngunit pagdating sa pagmamahal ay wala siyang gaanong alam. Maging ang mga kapatid na nakasama niya sa pagsisimula ng business nila ay galit din sa kanya. Pinalitan kasi niya mga ito ng mga mas bata at mas may kakayahang i-handle ang pressure ng trabaho. Isa nga siyang hari, ngunit nag-iisa. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay kanyang kaaway. Wala siyang maaring pagkatiwalaan. Ngunit hindi maaaring habang buhay niyang hawakan ng kumpanya. Hindi siya mortal at bawat taong nadaragdag sa edad niya ay nagpapahina lamang sa kanyang katawan. Dumating na ang takdang panahon para pumili siya ng magiging tagapagmana ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. 15 ang anak niya. Umaasa siyang matatagpuan niya sa mga ito ang kanyang karapat-dapat na tagapagmana. 3 taon ang hinintay niya bago niya natukoy na si Ezekiel, ang bunso niyang anak sa pangalawang asawang si Georgie, ang karapat-dapat niyang maging tagapagmana. Ngunit kailangan niyang matiyak na hindi masisira ang pagtitiwala niya sa anak, na may magpapatuloy nito ang pag-aasikaso sa kanyang business. Base sa experience niya, isang bagay lamang ang makakasira ng gusto sa isang lalaki, babae. Kung hindi niya agad hiniwalayan ang mga naging asawa niya, baka masira ng mga ito ang kanyang buhay at trabaho. Ngunit kung makakatagpo ang anak niya ng isang babae na imbis na makasira sa buhay, ay makakatulong pa, tapos na ang misyon niya. Masisigurado na niyang maiiwan niya ang mundong ito nang hindi mag-aalala na mapupunta lamang sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero saan siya kukuha ng babaeng iaala yung buong buhay sa anak niya? Isang babaeng babaliwalain ang sariling pangangailangan at laging uunahin ang kaligayahan at kapakanan ni Ezekiel. Isang babaeng masunurin at tatratuhing Panginoon at batas ang bawat sabihin ng anak niya. Napabuntong hininga si Alexander. Buong buhay niyang hinanap ang ganoong klase ng babae. Ngunit nabigo siya. Posible kayang mayroon pang babaeng ganon sa modernong mundo ngayon, kung saan ipinagsisigawan ng mga babae ang equality sa lahat ng bagay. Na kesyo hindi sila nilikha
para maging alila at tagasunod ng mga lalaki, kundi para maging kapantay. Malaking kalokohan. Tumunog ang intercom sa mesa ni Alexander Hilson. "Your appointment is here, sir." Magalang na sabi ng sekretarya niya. Miss Jackie ang binigay na pangalan ng bisita niya. Hindi niya kilala ang babae. At wala rin itong rekomendasyon sa mga kakilala niya. Ngunit nagawa nitong makakuha ng appointment sa kanya, gayong hindi siya basta-basta nakikiharap sa kung sino. May mga tauhan siyang binabayaran para gawin iyon. Tanging mga importanteng tao lamang ang nakakalapit sa kanila. But the woman is a nobody. Ngunit malinaw na paraan para makakuha ng appointment. Pumasok sa opisina niya si Miss Jackie. Napakurap siya. Maganda ang babae. Ngunit hindi niya matukoy kung anong lahi nito. Para kasing maraming lahi ang pinaghalo. Maging ang edad ng babae ay hindi rin niya mahulaan. Naitatago rin kasi ito ng kakaibang kagandahan nito. "Mr. Hilson, my name is Miss Jackie and I represent our company, Hangyoku.com. Hindi ko nasasayangin ang oras ninyo with trivialities. I came here to invite you to our auction." "Miss Jackie, hindi ko galing magpunta. Our company specializes in training women. Pinipili namin ang pinakamagandang bata. Pinalalaki. Tinuturuan upang maging isang tunay na babae, which means we train them to please men. Mababait sila, masunurin, at habang buhay na magiging loyal sa lalaking nagmamay-ari sa kanila." "Is this some kind of joke?" "No. Next month ay magkakaroon kami ng auction. Ngunit hindi basta-basta ang kliyenteng pinipili namin. We only invite the best." "Miss Jackie, masyado na ako matanda sa ganitong klase ng laro." "Mayroon kang 5 anak na binata pa. Maaari kang pumili sa mga babae ng Hangyoku.com para maging lover, companion o asawa nila. Kung interesado ka mabigyan ng perfect woman ng mga anak mo, you will come and see our girls. Hindi ko kayo pinipilit, Mr. Hilson. But this is a chance of a lifetime. Isa lamang ang masasabi ko sa inyo. You will be losing a lot if you won't come. Dahil ang mga babae namin ay hindi lamang maganda at walang karanasan. Nakalaan din silang paligayahin habang buhay ang isang lalaki." Isang calling card ang inilapag ng babae sa mesa niya. "Call this number kung gusto niyong magpa-reserve ng seat. You see, we have a lot of clients. Nakahandang gumastos ng malaki. Makakuha lamang ng perfect woman. Ngunit 5 pa lamang ang nakahanda pa naming ipagbili next month." Bagamat hindi maiwasan ni Hilson na magduda sa katotohanan ng sinasabi ng babae, isang part niya ay umaasang totoo ang mga sinasabi nito. Dahil kung totoo nga iyon, mabibigyan na niya ng tamang babae si Ezekiel. Malabo sa isipan niya kung sino ang mga tunay niyang magulang. Ang pinakamalinaw niyang alaala mula nang magkaisip siya ay noong 4 years old pa lamang siya. Iyon ang araw na nakilala niya si Miss Jackie. Maganda ang babae, mabait. Akala nga niya isang angel na mula sa langit ang kumarga sa kanya. "Mula sa araw na ito, Lily na ang magiging pangalan mo," sabi ng babae habang kalong siya. Nakaupo sila sa backseat ng kotseng mag-aara nito. "Kayo na po ba ang magiging nanay ko?" Ngumiti ang babae. "Pwede mo akong ituring na ina, Lily. Ngunit mas gusto kong itawag mo sa akin ay Miss Jackie." "Miss Jackie?" Pagaya niya sa pangalang binigkas ng babae. Tumango ito. "Wala kang dapat ikatakot, Lily. Aalagaan kita at lahat ng kailangan mong matutunan para mabuhay sa mundo ay ituturo ko sa'yo." Naglabas ng chocolates at cookies ang babae. Namilog ang mga mata niya. Madalas niyang makita ang mga yon sa ibang bata. Ngunit kahit kailan ay hindi pa siya nakatikim noon. "Akin po ba yan?" "Iyo lahat ng ito. At pagdating natin sa magiging bahay mo, magkakaroon ka din doon ng maraming bagong damit at magkakaroon ng magagandang laruan." "Totoo po?" "Oo." Malaki ang bahay na pinagdalhan sa kanya ni Miss Jackie. Maraming katulong na naka-uniforme. Napansin din niya na malawak ang laruan sa paligid. May swing, padulasan at kung ano-ano pa. Nasulyapan din niya ang isang malaking swimming pool. "Tuturuan po ba ninyo akong lumangoy?" Usisa niya kay Miss Jackie. "Gusto mo ba?" "Opo, opo." Dinala siya ng isang babae sa isang kwarto. Napamulagat siya. Ang ganda-ganda ng kwarto.
Napakarami ring laruan sa paligid. Dito ka matutulog, Lily. At lahat ng narito ay sa iyo. Mahigpit siyang yumakap sa babae. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bahagyang ginulo ng babae ang buhok niya. Umpisa pa lamang ito, Lily. Lumayo ito sa kanya, binuksan ang cabinet. Punong-puno iyon ng magagandang damit. Ngayon, palitan na natin yung suot mo. Hindi na babagay sa iyo ang basahang yan. Ilang minuto pa tinitignan na ni Lily ang isang animo prinsesa sa salamin. Hindi siya makapaniwalang siya nga iyon. Come now. Hinawakan ng babae ang isang kamay niya. Lunchtime at panahon para makilala mo ang mga bago mong kapatid. Kinabahan siya. Ang mga dati niyang kalaro ay madalas siyang inaaway at tinutukso. Inaagawan ng pagkain at pinapaiyak. Paano kung agawin din ng mga magiging kapatid niya ang mga bago niyang laruan at damit? Pagkapasok nila sa kusina, ay hindi niya agad napansin ang magiging kapatid niya. Natuon kasi ang mga mata niya sa napakaraming masasarap na pagkain sa mesa. Pwede ko ho bang kainin? Maski yung fried chicken? Paninigurado niya. Kahit ano ay maaari mong kainin, Lily. By the way, these are your sisters. Sinanyasan nitong lumapit ang 4 na batang babaeng naroon. Napansin ni Lily na hindi nalalayo ang mga edad nito sa kanya. Bawat isa sa 4 ay nagsalita. Binati siya. Ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Naguguluhan siyang napatingin kay Miss Jackie. Huwag kang mag-alala, Lily. Matututunan mo rin ang mga salita nila at matututunan mo ring magsalita ng Pilipino. Ngunit sa ngayon ay mas makabubuting kumain na muna kayong lahat. Nagsimula ang buhay ni Lily sa malaking bahay na iyon. Sa umpisa ay hindi maiwasan ang inggitan at awayan sa pagitan ng 5 batang babae. Lalo pat hindi nagkakaintindihan ang mga ito. Ngunit sa pagdaan ng mga araw at pagsisimula ng pag-aaral, ay nabuo ang isang matibay at malalim na pagkakaibigan sa 5 bata. Ang unang natutunan nila Lily ay ang iba't ibang lengguwahe. Bago natapos ang 1 taon, ay nagkakaintindihan na silang 5. Ngunit hindi lamang 5 lengguwahe nila ang itinuro sa kanila. Nadagdagan pa nga iyon. Ang normal na schedule nila mula Lunes hanggang Sabado ay regular school sa umaga, kung saan pinag-aaralan nila ang pinag-aaralan ng 6 na taong gulang na bata na pumapasok sa ordinaryong school. Si Mr. Alonso ang teacher nila noon. Sa hapon, 2 ang teacher nila. Si Miss Ashikara na nagtuturo sa kanila ng tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan at bahay, at si Miss Leopold naman sa pagkanta at pagsayaw. Sa gabi ay sa kanila nagiging teacher si Miss Jackie. Kaiba ang tinuturo sa kanila ni Miss Jackie, at sa murang edad ni Lily ay hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang matutunan iyon. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang makatanggi kay Miss Jackie. Mabait si Miss Jackie, ngunit pag ito na ang teacher nila, mahigpit ito, istrikta. Ilang beses na siyang napalo ng babae dahil sa munting pagkakamali na nagawa niya. Makinig kang mabuti sa mga itinuturo ko, Lily. Dahil kahit na maliit na pagkakamali lamang ang magawa mo, mapapahamak ka. Galit nitong sabi sa kanya. Hindi na po mauulit, Miss Jackie. Sa pagdadalaga nila ay nagsimulang maging malinaw ang dahilan kung bakit sila kinuha ni Miss Jackie at kung bakit sila nito inalagaan at pinaturuan. 13 anyo silang lahat ng madagdagan ng subject nilang pinag-aaralan sa hapon. Nagkaroon din sila ng isang bagong teacher, si Mrs. Johnson. English lamang ang alam ng babaeng lengguwahe, ngunit baliwala iyon dahil lahat sila ay nakakaintindi ng lengguwaheng yun. Bawat isa sa inyo ay nagsisimula ng maging dalaga. Unti-unti ay iniiwanan ninyo ang pagiging bata. Pagsisimula nito sa unang lesson nila. At dapat ninyong maintindihan na sa mga pagbabagong mangyayari sa inyong katawan at isipan, marami kayong dapat na matutunan. Nagtaas ng kamay si Lily. Tuturuan niyo po ba kami ng tungkol sa mga lalaki? Tumango si Mrs. Jackie. Pinipituhan ng mga lalaki yung mga babaeng dumaraan sa harapan nila? Usisa ni Rose. Kailangan din ba naming magdamit na tulad ng mga dalaga? Gumamit ng make-up? Si Hyacinth. Natutunan namin sa biology class kung paano nagkakaroon ng baby ang mga hayop. Ganoon din ba ang nangyayari sa mga tao? Si Ixora. Mabubuntis ba kami pag nagpahawak kami sa lalaki? Banat ni Jonkel na nagresulta ng malakas na tawanan.
Napahawak sa ulo si Mrs. Johnson. Mukhang kukulani ng 1 taon ang pinirmahan kong kontrata para masagot ang lahat ng tanong niyo Nagsimula ang education nila kay Mrs. Johnson. Ngunit hindi iyon natapos doon dahil nasundan pa ito ni Miss Armando na nagturo naman sa kanila kung paano mapapalabas ng isang babae ang kanyang appeal, kung paano magdadamit ng disente ngunit seductive. 2 pang teacher ang sumunod at naging malawak ang kaalaman nila sa relasyon sa pagitan ng isang babae at lalaki. 16 anyos na si Lily nang kausapin sila ng masinsinan ni Miss Jackie. It's time that you girls know kung bakit ko kayo talaga inampon at pinaturuan. Palagay ko ay maiintindihan na ninyo ang tungkol sa Hangyoku. Miss Jackie, hindi ba ang Hangyoku o geisha ay isang babae sa Japan na nag-entertain sa mga lalaki? Si Rose. In the old Japan, Hangyokus were trained ever since they were young girls how to please a man. Ganoon ang ginawa ko sa inyong 5. Hindi pa tapos ang pag-aaral ninyo, ngunit kahit sino sa inyo ay kayang mangakit ng sino mang lalaki na magustuhan ninyo. I made sure of that. May kung anong kaba ang naramdaman ni Lily. May nabasa ako na ang mga Hangyoku ay pinagbibili, na sila ay nagiging pagmamayari ng mga lalaking makaka-afford sa kanila. Ganoon ba ang balak ninyong gawin sa amin, Miss Jackie? Ganoon ba ang gusto ninyong mangyari? Bawat isa sa kanila ay tumanggi. Tinuruan mo kami na bigyang halaga ang aming sarili. Bakit bigla-bigla ibibenta mo kami na parang kasangkapan? Mariing sabi ni Ixora. Ayoko maging pag-aari at sunod-sunuran lamang sa kung sinong lalaki. Ani Rose. Kung ako ay mapupunta sa isang lalaki, ang gusto ko ay ang lalaking mahal ko at mahal na mahal ako. Giit ni Lily. Tatapusin ko ang sino mang lalaking gagamit sa akin. Galit na sabi ni Jonkel. Mali na maging alila ang isang babae, lalo na ang ibenta lamang siya. Gigil na sabi naman ni Hyacinth. Napangiti si Miss Jackie. Maayos ko nga kayong napalaki, ngunit hindi perpekto ang mundo at maraming lalaki ang mapagsamantala. All your idealistic views ay masisira, oras na pabayaan ko kayo. Kailangan sa bawat bagay ay makipagkompromiso kayo, and I propose a deal kung magtitiwala kayo sa akin. I will train and guide you for the next 4 years to be a perfect woman in the eyes of any man. Tutulungan ko rin kayong matagpuan ng lalaking inaakala ninyo ay nababagay sa inyo at makapagpapaligaya sa inyo. Anong magiging kapalit niyan, Miss Jackie? Kailangan niyo akong bayaran. Marami pang sinabi si Miss Jackie, ngunit sa huli ay 2 lamang ang naging choice nila. Ang umalis sa poder ng babae o ang manatili. Wala na isa sa kanilang 5 ang umalis. Ipinagpatuloy nila ang training at pag-aaral sa ilalim ng pamamahala ni Miss Jackie. Huminga ng malalim si Lily. Tapos na ang auction na isinagawa sa kanila. At sa pag-alis niya sa poder ni Miss Jackie, magiging pagmamay-ari na siya ni Mr. Alexander Hilson. ₱1,000,000 ang ibinayad ni Mr. Hilson kay Miss Jackie. Sobra-sobrang kabayaran sa lahat ng ginastos ng babae sa magpapalaki sa kanya. Naramdaman niya ang pagsusuri ng mga mata ni Mr. Hilson sa kanyang katawan. Ngunit nanatiling nakababa ang tingin niya. Magaling ang naging pagpili ninyo, Mr. Hilson. I congratulate you. Masayang sagot ni Miss Jackie. I just hope she is worth it. Hindi kayo magsisisi, Mr. Hilson. Natitiyak kong mapapaligaya ni Lily ang anak ninyong si Ezekiel. Ezekiel? Ezekiel Hilson, ang pangalan ng lalaki nagmamay-ari sa kanya? Ano kayang itsura ng lalaki? Anong ugali nito? Anyway, may 1 buwan kayo at ang anak ninyo para magpasya kung gusto nga ninyo si Lily. Kung hindi niya kayang paligayahin ang anak ninyo o may mapipintas kayo sa kanya, maaari niyo siyang ibalik at isusoli ko ang binayad ninyo sa kanya. Napatangu-tangu ang lalaki. I think this is the best deal I have ever made in my life. I guarantee that hindi kayo magsisisi sa naging pagpili nyo. Batid ni Lily na isang kasinungalingan niyon. Magaling magsinungaling si Miss Jackie. Kaya nitong palabasin na itim ang puti. Dahil sa likod ng magandang mukha nito, ay naroon ang isang ubod ng tusong babae. 2 taon pa lamang si Ezekiel na makipagdiborsyo ang ina niya kay Alexander Hilson. Bagamat batid niyang ang lalaki ang kanyang tunay na ama, kahit kailan ay hindi siya nakadama para rito ng pagmamahal o paggalang. Naging malinaw din sa kanya
na bagamat taglay niya ang apelyido ng bilyonaryo, hindi ibig sabihin nun ay may karapatan siya sa mga kayamanan nito. Ilang beses niyang napatunayan ito base sa mga experience ng mga nakatatanda niyang kapatid na lumapit sa ama nila para humingi ng pera. Natinim sa isipan niya na kung gusto niyang yumaman at umunlad, wala siyang anumang aasahang tulong kay Alexander Hilson. Kailangan niya magsumikap mag-isa, magbanat ng buto. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit nagtitiis ka magtrabaho sa talent agency na yun. Gayong kayang-kaya mong magtayo ng sariling iyo. Ganoon ang madalas sabihin sa kanya ni Jonah. Simula na maging girlfriend niya ito last year. Isa executive producer sa TV ang babae. Nakilala niya ito ng isa sa hawak niyang aktor nang napasama sa cast ng TV show na kasalukuyang pinamamahalaan ng dalaga. Hindi ganoon kadaling lumapit kay Alexander Hilson. Bukod sa kailangan ko pang kumuha ng appointment para lamang makita siya. Hindi ang tipo niyang basta-basta na lamang naglalabas ng pera. Umayo siya sa pagkakapwesto sa kama ng dalaga. But you are his son. Kilala lamang niya ako sa pangalan at kilala ko naman siya sa reputasyon. Besides, baliwala sa kanyang blood relation. Lalo na't pag-uusapan ay tungkol sa pera. Maglalabas lamang siya ng pera kung makasisiguro siyang kikita siya roon ng 2 doble o mahigit pa. You mean, mahahawakan mo lamang ang pera niya oras na mamatay siya? Umiling siya. Matapos ang ginawang iskandalo ng mother ko, I doubt it. Nagbitiw siya ng salita na kahit isa sa mga anak niya sa mother ko ay hindi makakatanggap ng anumang kusing. And I don't need this money. Kung magtatayo man ako ng sarili kong agency, ay gagamitin ko ang sarili kong pera